Magandang araw sa ating lahat. Medyo busy sa mga nakaarang araw dahil sa dami ng activities, kaya hindi ako masyadong naka-upload ng aming mga videos at madami na ding mga questions na related sa ganitong sitwasyon or sa ganitong journey. Dahil gustuhin man natin at hindi, sa mga panahon ngayon ay madami nang dumadaan sa ganitong journey sa mga sitwasyon ng aming mga anak na may autism at napakahirap din naman talaga, napakahirap tanggapin at napakahirap harapin pero nakakaya sa pamamagitan ng biyaya at habag ng Panginoon. So nagpapasalamat din ako sa Diyos dahil ngayon ay okay na ako dahil dumaan ako sa sakit, napagod ang katawan, masakit ang likod at nagpa-check na din ako sa doktor. Pero okay naman, clear naman, wala namang UTI. Sabi nga ng doktor, pagod at stress. Pero mababa lang, medyo mababa yung hemoglobin ko dahil tinanong nga kung puyat ako lagi. Sabi ko nga halos gabi-gabi talagang puyat dahil bumalik na naman yung routine ni Sep na alauna, alas 2 ng madaling araw. Doon lang siya natutulog. So talagang puyatan na naman gabi-gabi. But thank God dahil na-restore yung lakas at ngayon ay papunta kami ng therapy center ng aming anak sa kanyang ABA therapy ng 2 oras na naman. So ito yung napakahirap na sitwasyon ng mga magulang, lalo na sa mga humaharap sa mga ganitong journey na kung tutuusin sana, bawal magkasakit dahil gusto man natin at hindi ay talagang kailangan tayo ng ating pamilya, lalong-lalo ng ating mga anak. Dahil kapag autistic ang anak, kahit gusto mong magpahinga na may sakit ka, hindi pwede. Dahil hirap niyang intindihin na hindi ka okay, magpapakarga at magpapakarga din yan, lalong-lalo na kung kayong dalawa lang ang magkasama, talagang ikaw yung lagi niyang lalapitan, kahit gustuhin ng daddy niya na alagaan, wala pa din sa akin pa din. So, kailangang maging malakas lagi at yun din ang laging pinapanalangin sa Panginoon na sana always healthy, always na alagaan ang katawan dahil kailangan tayo ng ating mga anak. May nagtanong kung gaano nakatagal si Sep na nagte-therapy at kung papaano yung improvement niya, kung gaano kalaki yung tulong ng therapy sa kanya. So sabi ko nga sa experience namin, almost 2 years nang nagte-therapy ang aming anak at talagang malaking pera na din ang nagamit. Pero hindi yun sayang dahil para sa kanya din naman, sabi nga namin siya yung investment namin dahil hindi naman maibabalik yung mga panahon na sana naibigay sa mga anak or sa mga katulad niya na kailangang mag-undergo sa mga intervention. Kung napanood ninyo yung mga unang videos namin, si Sep ay non-verbal siya dati. So 3 years old, wala pa siyang nabibigkas na kahit anong word. Hindi niya nabibigkas yung mga alphabets, mga numbers, pero marunong na siyang mag-arrange noon. Kahit hindi siya nagsasalita, non-verbal siya, gumagawa ako ng mga chart niya, nagpre-print ako, nagsusulat ako ng mga lessons niya na kailangan niyang gawin or pinapagawa ko sa kanya. At doon ko nalaman na marunong na siyang magbasa noon dahil kahit hindi niya nabibigkas, alam niya kung papaano yung sunod-sunod na aayusin niya hanggang paunti-unti na nakabigkas na siya. At sa tulong din ng therapy talaga, dahil sa bahay, hindi ko siya mapapaupo ng 2 oras na tuturuan. Pero kapag sa therapy center, kapag andoon na siya, yung mindset niya, yung isip niya, alam niyang 2 oras ay talagang doon siya sa loob. Noong una, pahirapan din talaga dahil umiiyak siya, nakakaawa dahil dinig na dinig mo sa labas yung iyak niya, pagwawala niya, lalo na nag-a-adjustment siya sa environment ng therapy center. Pero kailangang tiisin, kailangang palakasin ang loob dahil hindi pwedeng lagi mong sinasabi na naaawa ako sa kanya kaya ayaw ko nang ipasok sa therapy center. Kaya sa tulong ng Panginoon din sa mga panalangin, sa pagtitiis, pagtsatsaga ay nasanay din siya. So ngayon kapag pumupunta siya sa therapy center ay talaga namang may mga panahon lang din talaga na umiiyak kapag wala siya sa mood pero hindi na gaya ng dati na takot siya pumunta sa therapy center kapag alam niyang nasa daan na kami, kabisado niya yung daan, talagang stress na siya. Pero ngayon ay naka-adjust na din siya talaga. So, nakatulong sa kanya yung per session, 2 oras na ABA, occupational therapy pa siya noon, nag-SPED, naka-playgroup siya. So, sabi ko nga, every intervention, ibang budget. Pero, nagpapasalamat din kami sa Panginoon kung papaano po niya provide yung pangangailangan ni Sep sa kanyang mga intervention. Ngayon ay nakakabigkas na siya, may mga words na din siyang nasasabi at kung tatanungin mo kung ilang taon na siya, kung anong pangalan niya,
Alam na niya kung ano ang sasabihin niya, hindi gaya ng dati na hindi talaga siya nagre-respond. So, maliit man na bagay pero malaking improvement na yun sa amin na kailangang i-celebrate or ipagpasalamat sa Panginoon. Sa totoo lang din ay talagang napakahirap kapag non-verbal ang isang bata na sa mga autistic na bata dahil yun yung isang cause ng kanilang tantrums, meltdown dahil hindi nila nasasabi kung ano yung gusto nila. Ngayon si Sep kapag umiiyak siya kapag tinatanong kung hungry, "Are you hungry?" Sasabihin niya, "Hungry." At tinuturuan ko na din siya kapag meron siyang gustong kunin or gustong hiramin, kapag hihiram siya ng cellphone, hindi ko siya basta-bastang binibigyan. Tinuruan ko siya na kailangang sabihin niya ng borrow, kaya kapag mahihiramin siya, kapag hihiram siya ng cellphone sa kuya niya at sa akin sasabihin niya borrow. So mga konting bagay lang na sa iba, pero sa amin ay malaking bagay na yun na improvement nila. Ngayon kapag gusto niyang magpa-rides, mag-joyride, sabi niya vroom vroom or kukunin niya yung susi key o yung mga ganong bagay, alam na niya kung papaano niya sasabihin. So yun din yung nakatulong sa kanya para males na yung tantrums niya at hindi siya laging nagtatantrums. Yung meltdown talaga ay parang bihira lang sa kanya dahil sabi ko nga depende din talaga kung papaano i-handle ng mommy at iba din talaga kapag mommy ang nag-aalaga sa mga katulad niya, yung mga sitwasyon niya kailangan talaga nila ng full attention mula sa kanilang mga magulang, lalong-lalo na sa mga nanay, sa mga mother na katulad ko. Malaki yung impact sa mga batang autistic or mga batang may autism ang mismong magulang, mismong mother ang nag-aalaga sa kanila dahil ang feeling nila ay lagi silang safe kapag tayo ang kasama nila. So yun din yung tumutulong sa kanila na nagiging strong din sila dahil alam nila na kahit anong mangyari sa kanilang paligid, kapag nakikita nila tayo ay feeling nila ay safe sila at feeling nila walang mangyayari sa kanila. So yun din yung napakalaking maibibigay natin sa kanila, yung full attention na tayo mismo ang mag-aalaga sa ating mga anak. At may mga panahon din talaga na napapagod tayo, may mga panahon na parang masasagad yung pasensya. Pero sa mga panahon na parang sagad-sagad na yung pasensya natin, habaan mo pa, parang hilain mo pa para mas maintindihan mo kung ano yung sitwasyon nila. At hindi po solusyon yung palo, hindi po solusyon yung sigaw sa mga katulad nila dahil mas matitrigger po yung sitwasyon nila at mas mahihirapan nila kung papaano nila i-handle yung sarili nila dahil mismo sila ay hirap nilang intindihin kung ano ang nangyayari sa kanilang emosyon, kung ano yung pinagdadaanan nila. So tayo mismo yung tutulong sa kanila kung papaano nila iintindihin yung sarili nila. Kaya tayo dapat ang unang nakakaintindi sa kanila sa kanilang sitwasyon. So kailangan natin sa mga katulad kong mamis na may mga ganitong journey, haba-habaan pa natin yung ating pasensya. Lagi tayong manalangin sa Panginoon na siya ang tutulong sa atin kung papaano natin sila aalagaan, kung papaano natin gagawin yung mga bagay-bagay na kailangan nilang ma-receive or matanggap mula sa atin na kanilang mga magulang. So nang maihatid ko siya sa therapy center niya, iniwan ko muna siya saglit para bumili ng gatas niya sa Robinson habang nasa therapy pa siya. At nagpabili din yung kuya niya ng isda. So pupunta ako sa shop para bumili ng mga fish na dagdag sa alaga niya dahil meron siyang dalawa. Binigay ng tito niya sa Cordon nung pumunta kami last January 2. So kailangan ng dagdag at hindi namin siya binibigyan ng pera na pambili niya sa mga pets niya or sa mga toys niya. Hinahayaan namin siyang matutong mag-ipon. Hindi namin siya basta-basta binibigyan kung ano yung gusto niya. So kapag alam na niya na sakto na or kasya na yung pera niya na inipon niya, ibibigay niya at kami ang bibili. Dahil sa mga panahon na ito kahit bata pa lang siya, ang kailangan niyang matutunan at gusto naming matutunan niya ay kung papaano niya papahalagahan yung bawat sentimo, bawat pera na kahawak niya na hindi basta-basta gagastos. Kasi kapag hihingi sila, bibigyan mo, kahit mahal, bibigyan mo agad. Parang masasanay sila na meron naman lagi, bibigyan naman ako lagi, gagastusin ko na agad. So yun yung bagay na tinuturo namin sa kanya kung meron siyang gusto at kung meron siyang gustong laruan, lalo na kapag mahal, talagang iniipon niya yun. Hinahayaan naming ipunin niya yung pera niya, nag-alkansya siya or pinapahawak din niya. Kaya kapag sapat na ay bibili na siya. Mahilig siya sa mga pets, mahilig siya sa mga hayop, mahilig siyang nag-aalaga.
katulad din ng daddy niya, na yun din yung tumutulong sa kanya or tinuturo namin sa kanya kung papaano maging responsible. Dahil kapag habang bata pa, kapag may mga alaga siya, natututo siya kung papaano maging responsible. Dahil siya ang magpapakain, siya ang mag-aalaga, aasikasuhin niya, maglilinis ng mga bahay nila, magbibigay ng pagkain. Kaya malaking tulong din sa kanya siguro kung bakit very mapagmahal siya sa kanyang kapatid, sa kanyang sitwasyon. At buti na lang sabi nga namin, naiintindihan niya yung sitwasyon ng kanyang kapatid. At kapag may pera siya, iniisip niya lagi, nagbibigay siya pagdagdag sa therapy ng ading niya, pangbayad sa therapy ng ading niya. Kapag may pera siya, binibigyan niya si tatay ng pera na hinahayaan namin yun. Dahil pagdating ng araw kapag kami na ang matanda, hindi mo kailangang ituro sa kanya dahil kusa niyang natutunan kung ano yung nakikita niya. So parang mas malaki ang impact sa kanila yung hindi mo lang sinasabi na kahit sabi ka ng sabi, ganito ang gawin mo. Kung hindi niya nakikita na ginagawa mo, mahirap niyang i-apply sa sarili niya. Pero kahit hindi mo sabihin sa kanya kung nakikita mong ginagawa mo sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo, kusa niya yung gagawin. Dahil sa mga panahon na ito ay hindi namin sinasabi na kailangan niyang bigyan si tatay ng pera. Kapag may pera siya, kusa niyang binibigyan ng pera at sinasabi namin kay tatay kunin niya dahil doon siya natututo kung papaano niya pahalagahan yung mga tao or yung pamilya niya. So meron nga siyang testimony, sabi niya binigyan ko lang kahapon si tatay ng 100 or 200 pero hindi niya sinabi sa amin. Sinabi lang niya kinabukasan na may nagbigay sa kanya ng 1,000 at sabi niya, binigyan ko kasi si tatay ng pera kahapon. So ngayon, may nagbigay na naman sa kanya ng mas malaking halaga. At meron din yung time na nag-offering siya ng 100 ata or 50. Binigay niya lahat ng pera niya. At meron siyang wallet na matagal na niyang hindi nakikita. So ilang araw ang nakakaraan, nahanap niya yung wallet niya yun at naglalaman ng more than 1K. At sabi niya, thank God talaga. Yun yung testimony niya na yung pagbibigay niya sa church, binigay or binalik ng Panginoon dahil kahit alam niyang pera niya yun, pero dahil matagal na niyang hindi nahanap or matagal na niyang hindi nakita at ilang araw lang ang nakakalipas nung ibinigay niya yung pera na yun sa church, no offering niya, na-realize niya na yung paggawa niya ng bagay na yun ay hindi pala sayang dahil mas malaki yung pinagkaloob at binalik ng Panginoon sa kanya, na yun din yung pinagpapasalamat namin dahil sa murang edad niya, nakikita niya kung papaano po gumagalaw ang Panginoon sa pamilya namin at kung papaano niya nirirespeto yung pamilya namin na kahit mga pastor kami, sabi nga niya paglaki niya, gusto din niyang maging pastor dahil yung mga nakikita din niyang nangyayari or kung gaano din kabuti ang Panginoon sa aming pamilya, lalong-lalo na sa kanyang kapatid. So dito ako bumili ng kanyang dagdag sa mga alaga. Malapit lang sa therapy center niyan, nadadaanan mismong highway kapag papunta ng Santiago at tapat mismo ng Honda sa may Alicia. Taga saan pa po kayo, ma'am? San Guillermo. Ha? Sa San Guillermo. Malapit lang. Ang dami pala dito. Pero parang kailan ba nag-open yung ano nyo sir dito? Sa Santiago kasi kami bumili dati. Nagpad pa nga noong October. Ay, nakita lang namin last week kasi ata na nakita namin dito. Napansin niyo lang? Oo, napansin lang namin. Maano yung mata niya pag mga ganito mga nakakatch yung attention niya. Matalas yung mata niya. Matalas yung mata niya kapag mga ganitong mga ano. Pero naka-close kasi nung close kasi noon. Ay, ang dami, ang cute. Ay, nung lalaki Eto mga to sir, kailangan na ng oxygen ano. Oo, ma'am. Nagkano na ba yung anak niyo, mga babae lalaki? Lalaki, grade 4 na yun. Ah, Mahilig sa mga... Pwede to sir, mga maliliit yung alin, ma'am? na walang oxygen. Yan, ma'am. Pwede rin yan. Ito sir. Pwede rin yan. O, sige. Ba't tayo nyo magkaroon ng oxygen, ma'am? Baka magastos sa kuryente. Ala. Naka-aero